Breaking news mga kabayan, sapagkat ang matagal ng pugante sa Timor-Leste na si dating congressman Arnie Teves ay napareport na dito sa Pilipinas upang kaharapin niya ang nakabimbing kaso na kanyang kakaharapin dito sa Pilipinas. At siya nga pala ay sinundo ng eroplano ng Philippine Air Force sa pangunguna po ng Assistant Secretary Errol Cabat ng PCO. Atin pong panoorin. Ay nasunod ang protocol sa turnover kasi pagdating namin nga sa Timor-Leste, sa Dili, sa airport, ay andun na si Congressman Teves at inuna muna yung pirmahan ng mga dokumento sa pamumuno ng immigration side ng Timor-Leste at siyempre kasama sina Director Santiago at si ASEC Cruz para maibigay, may turnover na maayos itong si Congressman, dating Congressman Teves sa atin. Hindi naman malang masyadong kumusyon kanina. Kumbaga maayos naman nakipag-ugnayan si dating Congressman Teves sa atin. Nung kunin namin siya ay nakangiti. Medyo nag-ano nga lang siya na medyo masakit ang kanyang mga kamay dahil nga doon sa handcuffs na nakano sa kanyang mga braso kanina. Okay, yun na nga po yung susunod kong katanungan, dahil dadaling pa sa NBI at saka pa lamang magkakaroon ng booking procedure at medical check-up si Congressman Teves. Pero dyan po sa aeroplano, kamusta po siya? Maayos naman po siya kanina. Pagdating po ay pinakain po siya ni Director Santiago. Lahat po ng pangangailangan niya ay binigay sa kanya. At napansin doon namin kasi na medyo malamig po sa aeroplano. Si Congressman po ay, kung nakita niyo kanina, nung isakay siya sa aeroplano ay naka-t-shirt lamang po na manipis. Bigyan naman po siya ng parang kumot para hindi naman po siya malamigan. At bago po kami bumaba rito ay sinutan din po siya ng vest at ibinalik po yung posa sa kanyang mga kamay. Maayos po si Congressman, wala pong komosyon, nakikipagkwentuhan siya kanina, pangiti-ngiti po siya. Wala naman po kami nakitang resentment or anumang masamang ugali na pinakita kanina habang kami bumabiyahe pabalik po ng Pilipinas. Okay. ASEC, para po maunawaan ng ating mga kababayan, gaano po naging kahalaga yung role ng DOJ at ng NBI sa naging pag-aresto po kay dating Congressman Teves? Huwag po natin kakalimutan ang Philippine Air Force kasi kung wala po ang ating mga piloto at mga crew po ng Philippine Air Force ay hindi po kami makakabalik ng Pilipinas na maayos. Kaya po sinabi niyo kanina, laging very crucial po ang ginawa po ng DOJ at ng Bureau of Immigration at iba pa pong mga ahensya na nagtulong-tulong para po maiuwi na maayos si dating kongresista Arnulfo Teves. Masasabi po natin na ito po ay isang teamwork, lahat po ay nagtulungan para matupad po ang misyon na binigay sa kanila. At lahat po ng credit po dito ay dapat ibigay po natin sa DOJ, sa Bureau of Immigration at sa Philippine Air Force po. At syempre na rin po sa guidance na rin po ng ating Pangulo na dapat matiyak na kahit malayo pa ang sino man nagkasala ay maabutan pa rin po siya ng kamay ng batas. ASEC Kabatbat, magandang gabi po, si Diane Kirer po ito. Now, if you have an eye po ngayon kay former Representative Teves, kamusta po ang demeanor niya if you would describe us to us? Na ngayon po ay narito na po sa Philippine soil, itong aircraft na lulan po siya, sir. Masasabi ko po na relax lang po si dating Congressman Arnulfo Teves. Nakangiti lang po siya kanina nung nag-touchdown. Binabati naman po ang lahat ng mga bumabati sa kanya at nakikipagkwentuhan naman po siya sa ating mga opisyal. Particular na kay NBI Director Jimmy Santiago at kay ASEC LA Cruz. Alright, ASEC Kabatbat, if you have information, if you could walk us through again po, yung magiging proseso po na pagdadaanan po ni former Congressman Teves na yan po nagre-refuel po kayo sa Davao and once na siya po ay maibaba na po dun sa Villamor Air Base, I understand ay sa NBI po ito pupunta at ano pa po yung mga following na mga proseso na pagdaraanan po ni former Congressman Teves, sir? Pagkakarinig ko po kanina ay kung ano man po yung normal na proseso sa pagtanggap ng mga akusado ay yun po masusunod mamaya.
Sabi nga po ni Luisa kanina, dadalhin siya sa NBI kung saan siya mag-undergo ng usual booking process. May medical check-up din po siya. At sa pagkakadinig ko po, dadalhin po siya sa facility po ng NBI sa may Bureau of Corrections at doon muna siya mamamalagi habang didinggin o kung paplanuhin pa kung ano man yung next na proseso para po kay dating congressistang Arnie Teves. Well, Asek Kabatbat, if you could estimate the time, gaano po katagal po yung pag-refuel dyan sa Davao? And then, tama po ba, by 10 or 11 ay nasa Villamor Air Base na po yung aircraft? Yung po sana yung target na ATA po namin, medyo may challenge lang po ng konti sa pagre-refuel kasi malakas po ulan dito. Pero sabi naman po ng Philippine Air Force gagawin po nilang lahat para mapabilis po ang proseso at agad kaming makalipad pabalik po ng Maynila. So, siguro po mga 1 oras kalahati ang biyahe. Baka siguro nga po, tama po yung mga 10 to 10:30, pinaka-latest na po siguro yung 11:00, not unless po may problema pa sa weather or something like that. Alright, Asek Kabatbat, sino-sino po yung mga opisyal po na kasama po dyan sa aircraft po na dyan po nung pinabalik na nga po dito sa Pilipinas po si former Congressman Teves? Ang karamihan po nakasama po namin dito ay mga taga-DOJ, Bureau of Immigration at mga taga-Air Force po. Ang Air Force po ay bukod sa sila po yung nagdala sa amin sa Timor-Leste, sila rin po ang supposedly magpo-provide po ng security sa grupo, sa extraction team. Pero hindi na po sila kinailangan kasi naging maayos naman po yung pagdating namin sa Timor-Leste. Maayos din po yung pag-estima sa amin ng ating mga counterpart sa Timor-Leste government. Pagdating po doon ay agad-agad naman pong prinsesa yung mga papeles. Sinigurado na tama po lahat. Pero kung tatanungin po yung mga opisyal, ang pinaka-team leader po namin dito ay sina Jimmy Santiago po ng NBI at si Asek Eli Cruz po ng DOJ. Well, on that note, maraming salamat po Asek Errol Kabatbat sa mga impormasyong inyo pong ibinahagi sa amin patungkol nga po sa pagpapauwi dito kay former Congressman Arnolfo Teves Jr. Okay, mga kababayan, ayan, mahalagang mabigyan ng hustisya to dahil hindi biro. Siyam na katao dun sa may Digamo case ang nasuwi at plus meron pang 3 murder case din. Paalala lang po natin sa ating mga kababayan para balikan natin itong kasong ito. Kung maalala po, noong Marso 2023, nang salakayin ng mga armadong kalalakihan ang tahanan po ni Ginoong Digamo sa Pamplona, Negros Oriental. At pinagbabaril po ang mga tao na nandoon, pati na ang dating gobernador. Nasuwi po si Digamo at siyam na iba pa habang marami pa ang nasugatan. May kinakaharap din pong kaso si dating Congressman Arnie Teves sa hiwalay na pagpatay sa 3 katao sa may Negros Oriental naman noong taong 2019. Kaya karapat-dapat lang talaga na mabalik sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves para panagutin sa kanyang mga kasong kinakaharap.